Nagpapahayag na naman si former Senador Trillanes na ang kasama ni Bato de la Rosa ang ilang retired at active na mga PNP general na uhulihin daw ng ICC o International Criminal Court na kasama si Tatay Digong Duterte. Grabe talaga to si Trillanes, ano? Nang nakaraang taon pa niya sinasabi na uhulihin daw si Tatay Digong at et al. Na sinasabi na sa Operasyon Tukhang sa kanyang pamamalakad sa loob ng 6 na taon sa crime against humanity, sa mga drug lord, drug addict, drug pusher sa ating mahal na inang bayan. Hindi natin alam kung ano itong galawan ni former Senator Trillanes, kung ano ba ang gusto niyang palabasin. Hindi pa naman niya inahayag na kung tatakbo nga ba siyang senator sa midterm election sa 2025. Talagang pinupuntiri niya si Tatay Digong at ang mga kanyang sinasabing malalapit sa kanya, katulad nga ni Senator Bato de la Rosa na ilang ulit na binanggit niya na kasama sa uhulihin ng ICC sa pamamagitan ng Interpol Police, pero hanggang ngayon ay hindi pa sila inuhuli. Pero sinabi ni PBBM na walang jurisdiction sa atin ang International Criminal Court at hindi nga tayo membro dito. Saan kaya nakukuha ni Trillanes ang kanyang intelligence? At sinasabi ng ilang netizen at political analyst, kailan ba talaga sila uhulihin o pananakot lang ito sa pamilya Duterte dahil nga sa pagtakbo ni Tatay Digong at ang kanyang anak na si Pulong Bastes sa Duterte sa sinasabing senatorial race sa midterm 2025, nakasama nga si re-election na Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo. Kaya siguro na sinasabi ni Trillanes na mind conditioning ito para ilaglag ng taong bayan ang pagboto sa Duterte, kasama nga si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa na re-electionist sa kanyang sinasabing partido. Ito si Mr. Trillanes na imbis na tumulong na lang sa mga kaibigan niya sa Senado upang makagawa sila ng magandang plataforma na ilalahad sa mga mamamayang Pilipino, katulad ni Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ng 3 beses na pagkain sa isang araw para ihapag sa pagkainan nila. Ngunit ito si Trillanes talaga, walang ginagawa, kundi sinasabi nga ng ilang netizen na ume-epal lang at para lang daw siya pag-usapan sa social media, sa mainstream media. Kaya talaga wala siyang paghinto sa pagsasalita na sinasabing uhuli na ng ICC ang mga Duterte at mga kapanalig nito. Sana naman Mr. Trillanes, huminto ka na talaga sa ganitong pagsasalita kung wala naman talagang mangyayari. At kung talagang huhulihin na, hintayin mo na lang at para makita ng taong bayan na totoo ang iyong sinasabi. Pero kung paulit-ulit lang na ganito, na nagdadamay ka pa ng ibang pangalan at ngayon naman pinangalan mo pa ang ibang retired at active general kasama sa huhulihin, talagang nakakalungkot ng ating bayan na walang ginagawa ang ilang politiko at dating politiko, kundi talaga pag-awayin ang sinasabing oposisyon at ang mga nakaupo ngayon sa ating bayan para lang may masabi na meron silang kontribusyon. Yun lang ang nakakalungkot na ang ating mga kababayan talaga, lalo na si Juan Pasang Cruz, ang nahihirapan na hindi na alam nga sa taas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, pagtaas ng tudo gasolina, usaping tsaatsa, usaping West Philippine Sea at ang kamakailan na nangyari ang pagbaha sa Metro Manila at Karatig probinsya ay walang nagawa ang ating mga politiko para sa sinasabing makontrol ang baha. Ngunit sinabi nga ni PBBM, may kasalanan din ang taong bayan sa hindi pagtatapong ng maayos na basura na saghinga ng pagbara sa mga drainage, sa mga ilog, ang nangyaring malagim na pagbaha sa Metro Manila.
Sana naman, ito naman si Mr. Trillanes, kung talagang huhulihin ang mga Duterte at ang mga kapanalig nito ay sana naman hintayin na lang natin kung may katotohanan kung kanyang mga sinasabi. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak sa sinasabi na naman na sinasampot ng ilang PNP active and retired general sa paghuli kina Tatay Digong Duterte, Bato de la Rosa. So, hinintay natin kung mangyayari ba ito nga sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes.